Katbalugan. Opo. Kayo po? Basay. Sa? Sa Basay ako. Basi. Ay, Basay! Ano apelyido nyo? Oo, dinadaanan yung sa inyo. Punta dito sa mula Manila. Din ka mo Basay, sir? Ay, sorry. Saan kayo sa Basay, sir? Anong lugar sa Basay? Anong barangay? Barangay Pilit. Sir? Barangay Pilit. Hindi ko masyado. Barangay Pilit ba si Samar? Maluwag kasi. Malapit lang kami dito sa Basay. Almost 30 minutes. Takbo ng motor. 3 hours pa sa inyo galing sa amin. Oo, ganun. Mahigit pa. So, nandiyan ka ngayon sa Samar? Oo, dito ako sa Basay. Ikaw, nasa Manila ka? Santa Rosa, sir. Santa Rosa, Laguna. Eh, minsan dyan ako sa Bulacan. Santa Maria. Ano ang ginagawa mo dyan sa Santa Rosa? May bahay na ako dito, sir, sa Santa Rosa. Matagal na ako hindi na uwi dun sa Samar. Simula nung mamatay mother ko, hindi na ako umuwi doon. Namatay ang father mo? Mother ko. Mother mo? Ang asawa mo? Nasa Pangasinan. Tagal na kami walay. Sundalo. Na-assign dati yun dyan sa Marabot. Diyan sa Basay Marabot. Tapos sa Basay mismo. 62nd. Kaya pala napadpad sundalo siya. Tapos baka hindi lang ikaw ang asawa. Ay, oo, marami. Meron tagayabong. Pero ako ang kasal. Kasal kayo? Oo, 2 years lang kami nagsama siguro. Nung mapano sa akin, ay may anak na talaga siya, 3. Tapos, 2 years lang kami siguro nagsama. Iwalay na. May asawa na siya. Bago kayo nagsama, may asawa siya. Mayroon, 3. 3 anak. Ako, pangatlo na rin talaga nung nagsama kami. Wala, lang yun. Parang siya kasi ang detachment commander sa amin noon. So, parang lang. Kasi bata pa ako yun, 17 years old. Ilang taon na kayo niwalay? Matagal na. 6 months pa lang yung bunso ko eh. Ngayon 30 na yung yung bunso do sa kanya. 30 years old? Sir, 30 na ang bunso mo? 30. Ang panganay ko, 30 na rin. Kasi, kung ako nag-asawa, 32 na ang edad ko. Ang mas matanda sa akin, mister ko ng 24 years. Ilang taon ka na? 53 na ako sa December. 53 yun. Oo. Ikaw? 62 na ako. So, bale, ang ang misis mo, taga dyan din sa Basay. Hindi, taga-Iligan. Layo. O kasi, nung nasa barko ako, may biyay kaming Iligan noon, Inti Island ako. Doon kami nagkita sa lugar nila, sa Iligan.
Mm, mm, mm. So, ilan na lang? Nung international ako, hindi ko alam na niloloko na pala ako. Ano rin pala. Mhm. Ganun talaga, hindi pinagsasama yung ano, yung... By the way, ma'am, kamusta ho kayo nang nakausap niyo po? Ay, sir, ito nga pala. Hmm. Tumatawag naman si Rolando Gateles. Gateles Isabela, sir. Hmm. Sir DJ, taga Isabela yun siya, di ba? Yung lagi ang kunikwento niya yung girlfriend niya. Mhm. Nung nakaraan, tumawag. Sabi ko, sige, tawag na ba yan? Nagbe-message. Sabi ko, wala akong sa mood, sorry. Sabi ko gano'n. Tapos nung Sunday ba yun, tumawag. Nandun ako sa kaibigan ko. Ilocano din. Kaibigan ko taga-Tarlac. So, nag-Ilocano sila. Hmm. Sabi ko, ito yung nakausap ko dito pa ako kay Sir DJ. Parang nga siya, sir, yung parang hindi mo talaga kasi parang isip bata. Basta wala. Tapos yung tamang-tama, nagkakantahan kami nung kaibigan ko. Nagkanta yung kaibigan ko ng Ilocano. Kasi, na para magkaintindihan sila. Sabi rin ng kaibigan ko, ano ba yan? Parang sabi ko, nga Kaya sabi ko, nung tumawag ka ako, pag ilang beses na tumawag, nag-chat, ay sabi ko, sorry, busy ka ako, hindi ako ako. Kasi ayoko makipagpalitan din sa sa mga ganyan na wala naman parang, aywan. In short, hindi mo gusto. Hindi sir talaga kasi siya, basta kakaiba siya, parang matured. Parang matured pa ako mas matanda din siya Basta mo naman sa kanya, di ba yung kahit nung nag-uusap kami noon. Nung pagkatapos na mag-usap, hindi ko naman siya talaga minisage or siya lang ang nag-message sa akin. Pero hindi ko nire-replyan nung nakaraan lang. 2 beses ko pa nga lang siya sinasagot sa tawag. Yun. Tapos hinihingi yung Facebook, Messenger, gano'n. Sabi ko, wala, hindi ako at saka hindi rin naman kita ma-entertain kasi pag nasa trabaho, tapos pag uwi ko, yun. Kailangan matulog na kasi kinabukasan maaga ang pasok. Kasi nga hindi mo type. Kasi kung gusto mo yan, bigyan mo ng time mo, no? Hindi, sir, kasi ganito. Siyempre, tayo di ba? Yung parang, hindi naman sa parang mas mahirap pa sa akin. Okay. Siyempre. Di ba, sir? Kasi siyempre, ako sa totoo lang. Kahit ako nagsulo ako na napakatagal nagsulo ko kasi malilit pa anak ko. Kumbaga hindi ko naranasan na basta alam mo na yon. Siyempre kaya tayo parang may katuwang, di ba? Pero kung lang din naman ay wag na. Para pa, di ba? Ito si Sir si Sir si Man ito. Sigurado maraming ipon. Hindi rin yun mas gusto ko pa kami mismo yung parang katuwang lang ba sana. Kaso siya kasi parang isip bata nga, parang wala lang siya kausap, yung tawa ng tawa, tapos, kita mo naman noon, di ba, kaya hindi rin, di ba, hindi ko nga tinapos na makikipag-usap, kasi sabi ko, sige, kasi uwi na rin ako, mamimili pa akong paninda ka. Hindi natapos yung pag-uusap namin noon, Iyon. Makaho ito kay Sir, kayang-kaya kabuhayan ito. Okay lang. Kasi malakas pa naman ako, nagtatrabaho pa rin naman ako. Saka hinihintay ko lang masalin sa akin yung pension. Hinihintay ko lang hindi ko lang nilalakad pa Tinatamad ako maglakad buhay pa naman siya Yung asawa niyo, ma'am? Oo. Buhay pa pero yung parang hirap na. Naalala ko marami naging asawa yung mister mo, pero ikaw po talaga yung pinakasalan. Oo, sir. Marami. May mga anak siya. Pero yung anak niya sa una, ako ang tinatawag na mama. Kahit nung nakaraan nga, yung isang anak niya nasa Dubai, tawag sa akin. Yung pinakapanganay niya, 44 na rin ang edad. So, sa akin talaga, kasi nung nung nagsama kami, parang hindi ko naman sila pinagmalupitan. Yung 3 na yun na anak niya sa una. Unang napangasawa niya, ganun. Kaya hanggang ngayon, ayos naman relasyon namin pati sa mga sister-in-law ko. Okay naman. Ayan. Okay.
kilalanin mo si sir. Baka ho, siya na ho talaga yung nahanap mo, ma'am. Oo nga, taga ano pa ito, parang taga sa amin din mismo, sir. Ano lang, 3 hours galing sa amin hanggang sa kanila sa Basay. Sa kanila yung malapit na San Juanico Bridge. Mm. O malapit lang sa amin sa Management. Oo, tatawid lang. Nung Malapit lang. nakaano rin ako dyan sa Basay, sa Ron. Parang nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ako ng maliit na negosyo, tindahan. Umuwi ako dyan. Tapos nung okay na, bumalik ulit ako dito. Ayun, ilan ang anak mo? 6. Hmm? 6, tapos siya ngayon, may anak na siya ngayon 2, doon sa sila sa akin ang kasama. Hiwalay lang kayo. Oo, hiwalay. Wala yun. Pero kasal Hiwalay. kayo. Kasal kami yun. So, ang hiwalay nyo okay naman. So, parang hindi ka na rin naghabol. At ganun din siya. Wala nang pakialaman mo. Pinabayaan ko na lang siya. Kasi nung bago pa lang nung kinausap ko silang dalawa, nagdi-deny sila, wala daw silang ginagawa. Tapos ngayon, may anak na sila noon nung inano ko sila. Hindi sila umamin. Tapos ngayon, 2 ng anak nila. At pinabayaan ko na lang sila, hindi na ako nag Bale, ano lang pinagkakabalan mo dyan ngayon sa atin, sa Basay, sa Samar? Ito, balik sa kuwan. Balik sa lupa. Okay naman yan. Magsasaka. Yung palayan. Oo. Maluluwag dyan ng mga palayan sa Basay. Di tulad sa amin, bundok. Kabukera naman. Yung Oo. matatarik ba, yun sa, di ba alam mo yung pugas, di tulad sa palayan na tanim kayo. Sa amin, Oo, sa bundok sa inyo, mga bundok. kuwan. Ang ano Sa lang doon, bundok naman, pwede rin magkaroon ng palay sa. ang produkto lang doon ay abaka, kopras, mais, mga Kopras. ganun. Di tulad dyan, kuwan. sa Basay, ilan beses sa isang taon makapag-ani kayo? Sa Dalawa. tubigan? Dalawa. Tubigan? Dalawa lang ba? Yung iba, pwede yung 3, pero mas maganda yung 2 beses lang. Sa amin, wala eh. Sa isang beses lang isang taon. Swerte ka pa kung papalay. Pero masarap yung palay sa amin, di ba? Yung kalinayan, yung mga mababango, mahal na bigas talaga yun. Oo, yung sa bundok, masarap yung. Pero yun yung noon, kung mayroon pa nagsasaka, kapatid ko. Ngayon, wala na rin kasi namatay na rin yung kapatid ko nung nakaraang taon. Yun lang din magsasaka, kapatid kong lalaki na isa. Nalala ko, sir, parang sumali na rin po kayo dito dati, no? Sir, sumali po kayo dito dati, sir? Ako, wala pa, first time ko ito ngayon. First time mo. Okay. Si ma'am. Ayun nga, pangalawa ngayon. Yun nga yung nakausap ko Pangalawa. ng Isabela. Yeah. Ano nga pala pangalan mo? Aliandri. Ali. Ali? Ali po po. Ali. Ano apelyido? Bawal. Ay. O nga pala, sorry. Hirap talaga na may malapit na mag-secure, mapakalimutin sa mga roles. Sorry. Kakahiya. Kahit naman di sabihin, Ha? madali naman makilala. Kahit naman di sabihin, makikilala naman. Oo nga. Minsan nagagawi ako dyan sa Basay. Tacloban noon. Pag nauwi ako kasi mura-mura dyan sa Tacloban ng yung mga tuyo, yung daing, tas pusit. Noon, nagbabiyahe pa ako kasi dinadala ko dito sa
Maynila. Nung mura Sa pa. Katbalogan, meron naman dyan mga kuwan eh. Oo, Meron naman sa dyan mga daing Katbalogan. Oo, ngayon sa Katbalogan marami, mura tuwing Sabado, may tabo sila. Yung tinatawag na tabo, palengke, pati sa Gandara. Pero kaso hindi naman na kasi ako nag-uuwi, hindi tulad nung na ano, halos monthly. Namanhid pa ako. Magbabakasyon ka dyan sa ano, Katbalogan. Matagal na nga, hindi ako nauwi dyan. Gawa ng ano. May bahay pa kayo dyan. Ang ano ko talaga, ang lugar ko talaga, Matuginaw. Kasi yung Matuginaw, hindi masyado kilala. Kasi papasok yun siya eh. Pero, nandyan din kamag-anakan ko sa Katbalogan, mga Diaz. Malapit lang sa Katbalogan. Oo, Katbalogan talagang ano yan, nadadaan ng papunta sa inyo, papuntang Tacloban. Namanid pa ako. Sa ngayon po ma'am, anong gusto niyo sa isang lalaki bukod sa mabubuhay ka? Yung edad po ni sir, pasado po ba sa'yo? Mas gusto ko ngayon sir yung ano, kasi sa totoo lang ayaw ko ng mga mas nakakabata, gusto ko mas nakakatanda, 70, 60 pataas. Kasi kumbaga ano, kahit nung kabataan ko, yun ang gusto kong edad ng mga ganun, mas matanda. Kaya pala ginusto mo yung asawa mong sundalo, no? Sir, sa totoo lang, parang hindi nga talaga ako niligawan noon kasi kumbaga, ikaw nanligaw? ano lang, hindi, yung parang persa lang sir, kasi sa probinsya sa amin sir, DJ, pagka once yung hinawakan ka lang, or inakbayan, or hinalikan ng bigla. Yun na yun. Noon nung time na takot na takot ako kasi talagang bukod sa matanda, pag nakakainom kasi siya, hila-hila yung Armalite, tapos yung Granada, ipapagulong. Talagang ano siya, tapos pag tinaas ganyan ng Armalite ay talagang ubusin kung ilan magasin ang laman ng kanyang baril. Ganun siya, lahat nga na, kaya lang niya ako naanuhan sa bahay kasi may mga kaibigan ako na kababata ko kasi hindi naman ako lumaki as in doon talaga, parang bakasyon lang kasi pinatay din mo yung kapatid ko na lalaki na isa ng MPA sa barangay sa hipag ko, sa lugar ng hipag ko. So, hindi namin nakuha. Kami lahat umuwi. So, parang naglamay kami ng wala. Ngayon, pagbalikan na, uwian na papunta sa Manila, ako ang nahuli kasi, wala pang asawa. Nag-aaral pa ako nung sa Las Piñas. So, tamang-tama, noon sa amin, bawat bahay may mga sundalo na nakatira. Diba? Alam mo yun, diba yung sa atin, pagkawan sa may detachment. Diba, na-assign sa inyo sa Basay. Lahat na bahay yan, kung ilan sila, ay iba-ibang company, titira sa inyo. Ganon sa amin nung, kasi sa amin nung critical talaga. Yun. Siya ang naano sa amin, detachment commander. So, parang ligaw-ligaw. Ako, natakbo ako lagi pagka once nakita ko na yun. Isang beses, yung tatlong kubabata, nagpunta sa bahay. Kami nagkukwentuhan. Nung makita na papunta yun siya, tumakbo yung mga kaibigan kong lalaki, mga kababata. Ako kayo naiwan. Pagdating talagang inakbay na agad ako, hinalikan, ganyan. Wala kasi mama ko noon, nagpapaani noon ng pananim. Oh no. Yun na yun. Tapos may mga kasama kapitbahay namin, nakakita, ganito. Umiyak ako nung umiyak, nung time na yon. Tapos, sige, sabi niya, ganito, ganon. Pwede mo ako patayin kasi ganito, ganon. Inisip ko naman noon, sabi ko, ano gagawin ko dito? Hanggat sa hindi na umalis, hindi na nagpunta sa kampo, nasa bahay na lagi, galit na galit ng mama ko. Umalis pa rin ako papuntang Gandara, babalik sana ako Maynila. Hindi na talaga nakaalis kasi talagang bumuntot na ng bumuntot. Yun. Oh, no. Napilitan makisama. Nung nagsama naman kami,
hanggat sa buntis ako, may nakabantay sa akin na sundalo, 'di ba? Mayroon pa ng mga sundalong private at saka PFC. 'Yun, 3 sa bahay na hindi ako makaalis. Binabantaan niya. Ay. Delikado pala yung ex mo, baka balikan ka noon. May baril daw dala. Wala na. Tingin ko yung nag-OO si ma'am, lobat po yung cellphone niya. Tingin ko lang ho. Kasi nagcha-charge na po siya eh. Okay. Yan lang. Hintayin nyo na lang po sir na mag-online ulit, no? Tuloy nyo po yung pag-uusap ninyo sa off-cam. Di po bale, yung asawa po kasi noon sir, sabi po niya, may edad na, parang 70 plus yata. Buhay pa naman daw eh. Nintay daw niya yung pensyon. Sige po sir, no? Connected naman na po kayo. Tuloy-tuloy lang ang usapan. Maraming salamat. Sige, Wanted, sweetheart. Ikaw ba ay malungkot? Walang makakausap at nag-iisa? May programang para sa'yo. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Byuda, byudo, iniwan, single mom, single dad, single tita, single tito, single lulo, single lula. Basta nasa tamang edad, 18 pataas, pwede kang sumali. Basta walang sabit, walang asawa, walang girlfriend, walang boyfriend, walang ka-LDR. Pwede kang sumali. Sa mga gustong sumali, install lang ng Viber or email application sa inyong mga cellphone. Gumawa ng account at kung ready na yung account mo, hanapin ang aming account, Digigel OFW Emotion, sa pamamagitan po ng aming ID na +63 961 3560194. I-PM mo sa amin ang pangalan mo, edad at saka lokasyon para amin po kayong mahanapan ng inyong lugar, kaedad. At malay mo, siya na ang matagal mong hinihintay. Makakasama sa hirap at ginhawa. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Gabi-gabi mong mapapanood at mapakinggan. Alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa Gel FM 98.7. Powered by OFW Emotion TV Radio. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Paalala, mag-ingat sa mga scammer. Check this out.